Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Tarciso na patron ng mga altar servers ng simbahan at gayon din ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, ang kanyang pag-akyat sa langit, katawan at kaluluwa. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalininisang mahal na biring ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapati mong kami makasalo sa kaluhatian ng biring ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ng 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang, at ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang. Sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang tagapagligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mong Reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong Reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya.
kabiyak nitong hari. Ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hariang paibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagkaparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin
ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kaniya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburilan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong kalak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin na dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng inan ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niyang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalong isipan at ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kay Elizabeth ng 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Fiesta po. Pakibati ang katabi ninyo, Happy Fiesta. Ito'y piyesta nating lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Katoliko, ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. Siguro po yung iba nagtataka, bakit pula ang damit ng Mahal na Birhen? Hindi yung usual na puti at asul. Meron po kasing isang Renaissance painter, ang pangalan po ay Titian. At ganyan niya ipininta yung tagpo ng Assumption. Si Maria nakadamit pula dahil yung damit pula ay tanda ng victory.
ng pagtatagumpay. Pagtatagumpay nino, hindi lang ni Maria, kundi ng ating Panginoon. Kaya pag may nagtanong ho sa inyo, bakit pula, bakit hindi puti, bakit hindi asul, ay tanda yan, sign of victory. Mga kapatid, August 15, pinagdiriwang natin ang dogma ng pag-aakyat kay Maria, katawan at kaluluwa sa kalangitan. Sa simbahan, meron tayong 4 na dogma patungkol sa mahal na Birheng Maria. Pero ano bang ibig sabihin ng dogma? Ang dogma po ay proclaimed teaching of the Church na dapat ay tanggapin ng lahat ng mga Kristiyano, ng lahat ng mga Katoliko. Hindi natin pwedeng tanggihan, tutulan ang katuruan ito ng simbahan. At sa ating simbahan, merong 4 na dogma patungkol sa mahal na Birheng Maria. Isa na dito ay si Maria bilang ina ng Diyos. Yung pangalawa, yun na tawag nating ever virgin, na si Maria bago, habang at pagkatapos ng kanyang pagdadalang tao at pagsilang sa kanyang anak na si Jesus ay nanatiling birhen. Pangatlo ay yung Immaculate Conception. At yung panghuli ay itong Assumption. Ito yung mga dogma patungkol sa mahal na Birheng Maria. At anong sinasabi sa atin ng dogmang ito patungkol sa mahal na Birheng Maria? Na si Maria, matapos ang kanyang buhay dito sa lupa, ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Nangangulugang hindi nabulok ang katawan ng mahal na Birheng Maria. Hindi ho katulad natin na kapag tayo ay namatay ay nabubulok ang ating katawan. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Mukha na bang nabubulok? Yun ang kumbaga, parang privilege sa mahal na Birheng Maria. Sa kapistang ito, sa dogmang ito ng ating inang simbahan. Sa pagtatapos ng kanyang buhay dito sa lupa, ay iniakyat ang kanyang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Siya ang kauna-unahang tao na nakaranas nito. Siya ang kauna-unahang tao na nilalang ng Diyos na binigyan ng biyayang ito ng ating Panginoon. Siya'y iniakyat. Iba ho ito sa ascension. Pag sinabi nating ascension, umakyat. Pag sinabi nating assumption, iniakyat. Ibig sabihin, mayroong nag-akyat sa Kanya. At sino nag-akyat sa Kanya? Ang Diyos. Ang Diyos ang nag-akyat sa Kanya. Ngayon, sabi sa Ebanghelyo, nung dumating si Maria sa bahay ni Elizabeth at silang magpinsay na nagtagpo, ang naging bati ni Elizabeth sa kanya ay, pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala ka sa mga babae. Ano ba mga pagkapala ng mahal na Birheng Maria? Yun makita natin sa dogma. Nasa pasimula-simula ng kanyang pag-iral, nung sinasasilipupunan pa lamang ni Apo Ana, ay hindi na siya nabahiran ng anumang uri ng kasalanan. Dahil siya, sa hinaharap, ay magiging ina ng Diyos na magkakatawang tao. Kumbaga, nung sinabi ni Elizabeth na pinagpala ka sa mga babae, ito'y nangangulugan na lahat ng pagpapalang tinanggap ng mahal na Birheng Maria, lahat ng pagpapalang mayroon ng mahal na Birheng Maria,
na ipinapahayag ng simbahan sa pamamagitan ng dogma ay mula sa Diyos at tanging sa Diyos lamang ito nagmula. Ngayon, dahil sa pinagpala, ano ang naging tugon ng mahal na Birheng Maria? Anong naging tugon ni Maria sa lahat ng pagpapalang sa kanya ay ipinagkaloob ng Diyos? Ang sabi ni Maria sa Ebanghelyo, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Iyon ang tugon ng mahal na Birheng Maria sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pasasalamat, gratitude. Kaya nga sinabi niya ay, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. A thankful heart. Yan ang naging tugon ng mahal na Birheng Maria sa lahat ng biyaya at pagpapalang sa kanya ay ipinagkaloob. Everything about Mary is a gift. Everything about Mary is a grace. Mahalaga ito na makita natin ang lahat ay biyaya. Bakit? Dahil tinuturuan tayong magpasalamat. Tinuturuan tayong tumanaw ng utang na loob. At pag pinagsusapan natin ng utang na loob, sa ating mga Pilipino, napakahalaga niyan, yung utang na loob. Kasi maring masumbatan tayo ng tao. Maring masumbatan tayo ng ating mga magulang, ng ating mga kaibigan, ng mga ating kakilala. Wala kang utang na loob. Kung hindi tayo marunong magpasalamat at makita na lahat ay biyaya, lahat ay regalo ng Diyos, siguro nga wala tayong utang na loob. Kaya iyan yung tinuturo at pinapalalas sa atin ng mahal na Birheng Maria. Ito yung tugon niya, pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob. Ano bang kabaligtaran ng pagtanaw ng utang na loob? Ano yung kabaligtaran noon? Yung tinatawag nating sense of entitlement. Kasi kung di ka marunong tumanaw ng utang na loob, feeling mo sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga tinatanggap mo, sa lahat ng nangyayari sa atin, deserve natin iyan. Deserve natin iyan. Pero hindi natin deserve ang lahat dahil lahat ay biyaya sa atin ng Diyos. Kapag yun ang pumasok sa isipan natin na deserve ko yan. Di ba yun ang mga ano nang, madas ko yan na makita sa social media. Deserve mo yan. Pero in a negative way yung sa deserve na nakita natin sa social media. Pero sinasabi natin, deserve ko to para bagang karapatan ko to. Naging mabuti ako, naging mabait ako, naging matulungin ako, kung ano man yung pagpapala meron ako, deserving ako dahil naging mabuti ako. Pero hindi. Lahat ay biyaya. Parating nandyan yung tukso na entitlement. Ito yung isang magandang paalala sa ating lahat. Yung sense of entitlement na maring minsan din natin napapansin. Halimbawa, kami mga pare, tukso rin po iyan.
Pagka kami pupunta ng handaan, kahit mahaba ang pila, pag dumating ang pare, paunahin niyo si Father. Kaya haba-haba na ng pila, bigla sasabihin, pasingitin niyo si Father. Minsan, ang mga tao, ini-spoil niyo masyado ang pare. Hindi dapat. Kasi andyan yung tukso ng entitlement. Ito Father, ito yung tipong tipika sa mga Pilipino na may handaan. Tapos merong separate na ulam ang pare. Meron palang lechon. Sa pare lang ilalabas ang lechon. Kaya kapag pagka may handaan, tatabi kayo sa pare. Bakit? Kasi may mga ulam na hindi nilalabas sa tao. Sa pari lang inireserba. Lechon, alimango, sugpo. Bakit wala niyan? Bakit wala ata niyan? Ba't wala ako niyan sa plato ko? Bakit pari ka ba? Bakit seminarista ka ba? Huwag niyong i-spoil ang pari. Minsan dyan yung tukso na yung bang entitlement namin. Paunahin niyo ako dahil pari ako. Ako personally, hindi masama mayabang. Madalas, kapag may mga sa bibili, hindi ako nagpapakilala minsan na pare. Titignan ko kung paano ko tatatuhin. Kasi minsan pagka hindi maganda ng pantrato, bigla na lang meron magsasabi, si Father yan. Bigla na lang mababago ang pagtrato. Pero di lang sa mga pari, paging sa mga laiko, particular yung mga lingkod ng simbahan. Naglilingkod ako sa simbahan. Dapat unahin ako ni Father. Dapat pagbigyan ako ni Father. Dapat yung request kong schedule kay Father ay tanggapin niya. Dahil ako'y naglilingkod sa simbahan. Yung mga upuang iyan, minsan merong mga nagsisimba, kala mo nabili nila yung upuan, na parating sila lang ang pwedeng umupo doon. Bakit? Nakahulma na ba ang puwet ninyo dyan sa upuan at kailangan pwedeng umupo? Entitlement. Pero lahat ay biyaya. Everything is a gift. Everything is grace from God. Yan mga kapatid, ang magandang paalaala sa atin ng mahal na Birheng Maria sa kapistahang ito ng pag-akyat niya sa kalangitan. Lahat ay biyaya para sa Kanya. Kaya, ang puso niya nagpupuri. Ang puso niya punong-puno ng pasasalamat. Lahat ay biyaya, kaya salamat Panginoon. Lahat ay regalo, salamat Panginoon. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan,
Siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa karena ng langit, hatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin at ating isamo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang simbahan, naway sama-samang magkamit ng muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging kasangkapan ng kapayapaan ng mga bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na inaakyat sa kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa pag-aakyat kay Maria, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ng Birheng Maria at ng mga santo, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, dinggin ang aming panalangin sa tulong ni Santa Maria, ang niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluhatian ng kanyang matagumpay na anak, si Jesus na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito naway makakad sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na biring iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa dingas ng pag-ibig ay lubos namang pumailang lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na biren sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanang sa iyo nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pag-aagnas, ang nagsilang at nagaruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Cordero ng Diyos, kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maringal na pagkabasbas, pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na Birhen, ay nagatid sa daigdig na katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglay nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen, na siya nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo, ang mga nagdiriwang sa pagparanghal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan, na siyang tahanan ng tanan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo, taglayang kapayapaan at lahat ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve.